Na naman mic ko. Sandali lang. Okay. Magandang gabi. Ito maaga pa naman, oh. Wala pang isang minuto. Dito naman tayo ngayon, ulitin ko lang, sa isang palatuntunan na naman, pagpatuloy sa ating paghahamon sa mga walang kwenta sa lipunan, pakipaglaban para sa katarungan, paghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng paglalatag na kung ano ang katotohanan at kailangan natin ng isang matapang na pakipaglaban kasi po yung laban ng katarungan at katotohanan ay hindi po nananaig ng dahil lamang sa gusto mo. Ito po ay nananaig kung ito ay pinaglalaban. So ngayon, given the situation na itong nangyari dito ay tayo ay ginawang parang baboy ng ng Comelec. Tika muna dahil lang, adjust ko lang camera ko. Ayun, nakita na ako, no? Masyadong malaki ba ako? So anyway, in-adjust ko lang camera ko. Okay, sa tingin ko naman ay okay na, no? So ito, discuss natin muna ang proseso natin kung ano ang nuisance ayon sa batas at ayon sa katotohanan. Pangalawa, i-discuss natin na ilang kaso kasama na yung kasong nuisance na sinampa laban kay BBM nung tumakbo si BBM ng pagka-presidente. At dito makikita mo, dahil lang. At dito makikita nyo na si BBM ay pinanalo ng Comelec. Kumbaga, hindi tumalab ang nuisance na kaso laban kay BBM. Sa iba naman, kasama na ako dyan, ay diniklara ng Comelec na kami ay mga nuisance. So ngayon, i-discuss ko rin ang mga ilang kaso na lahat po ng kaso na kung saan ay dineklara ng Comelec na nuisance maliban lamang doon sa kaso sa lokal sa Pasay City na talagang nagsampa ng kandidatura ang isang pagkakonsihal sa Pasay ay ginamit niya ang pangalan, hindi naman yung totoong pangalan niya, may isang pangalan doon ay ginamit niyang pangalan na ganun daw pangalan niya, dineklara sa nuisance kasi magkapareha ang pangalan pero hindi naman niya totoong pangalan yun. So magkakaiba yon kaysa kami na dineklara na nuisance. Okay, ganito po yun. Ang nuisance po, hindi nuisance ang tawag yan na nagkamali ako. Kahapon nagkamali ako ng pag-pronunciation. Ang tama, nuisance. Nagkamali lagi ako, itong mabibig ko talaga, nuisance. Okay? Nuisance kung sa British English. Kung sa American English, nuisance. Okay. Ang nuisance o nuisance, ang nakalagay yung definition sa Section 69 ng Omnibus Election Code. Hindi tayo pwede kumuha ng kahulugan sa mga dictionary. Limitado lamang tayo sa kung anong kahulugan yan dito sa kung anong nakalagay sa batas natin. Sa ating batas po, sa Section 69 ng Omnibus Election Code, ay nagsasabi na ang nuisance na kandidato ay yung mga kandidato yaong pagsasampa po nila ng kanilang kandidatura ay ito magdudulot ng isang pagpapahiya, pag-insulto sa proseso ng electoral or election sa ating bayan. Yan ang una. Pangalawa, ang paglalansad ng kandidatura na kung saan gumamit ka ng pangalan ng totoong kandidato, magkapareho na kayo ng apelyido. Pangatlo, o di kaya totoo yung pangalan mo, pero klaro naman ang intention mo para guluhin mo na lang ang isang kandidato. Okay. Pero sa sitwasyon na yan, kailangan malalaman ng eksakto na yung isang kandidato ay sure winner at gusto lang talaga guguluhin ng isang kandidato. So paano malaman ang sure winner? So depende yan sa sitwasyon. Maaring ang isang kandidato na may apelyido na kausing, halimbawa, gobernador, incumbent siya, tapos may tumakbong isang kausing din
pero kung saan-saan pinulot yon. So automatic na noise nga nuisance yon. Kasi magkapareho apelido, ang kanyang sadya ay klaro naman talaga na guluhin lang yung mga botante. Next, ang pangatlong uri po ng nuisance candidate ay yung mga walang lehitimo o legitimate intention to run for the position for which he filed his or her candidacy. At yung kung papayagan siya tumakbo, that will now cause the failure for the electorate for their will to be determined. Yan ang ibig sabihin yan. So ulitin ko lang, mayroong nuisance sa ilalim po ng ating batas sa Section 69 ng Omnibus Election Code 8 at ito ay public tawag batas pambansa 881 na nagsasabi na ang nuisance na kandidato ay tatlong uri. Isang uri ay kung ang kanyang kandidatura ay magdudulot ng pagkakainsulto o paglalagay sa katatawanan ng ating electoral process. Yan ang una. Pangalawa, ulitin ko lang, yung kanyang pagkalalansad ng kandidatura ay nagbibitbit siya ng apelyido o first name kapareho nung isa pang kandidato na obvious, very obvious, na siya ay magdudulot lamang ng gulo at kalituhan. Kalimbawa ay ang isang kandidato ay talagang siya halos alam na ng publiko sa bayan na yan na siyang mananalo pero may isang kandidato na pampagulo. So very clear naman yan. So kumbaga, yun yung mga simpleng bagay na hindi na dapat kailangan ng mga tinatawag na exercise of judicial function na magkaroon pa ng hearing. Ang pangatlong uri ay yung mga bagay, circumstances and facts or acts na kung titingnan mo ay makikita mo na talagang wala siyang intensyong tumakbo sa posisyon na kanyang tinatakbo. At ang kanyang mga ginagawa will prevent the will of the electorate to be determined. Yan ang ibig sabihin. So next, kung iyan ang definition kung iyan ang kahulugan sa ilalim ng ating batas, ang sinabi naman, isa-isahin natin, sa aking case, diniklara ng First Division ng Commission on Election na pinirmahan ni Socorro Inting, Commissioner, ni Commissioner Aimee Ferrolino Ampulokyo at Commissioner Ernest Maceda Jr. na dating din ng pamantasan ng lungsod na Maynila kung saan ako'y nag-aral. Sinabi nila na yung pagkadisbar sa akin ay isang bagay na nagdulot ng insulto at katatawanan sa proseso ng eleksyon kung papayagan akong tumakbo ng pagkasenador. So, sa paanong paraan mangyari? Una, paano mo masasabi na ininsulto mo yung proseso? Masasabi mo na ininsulto yung proseso kung ikaw ay nagbibiro. Pero paano malalaman na nagbibiro ang tao? Wala rin silang intention. Inamin nga ng aking kaklase na spokesman ng Commission on Election na si John Rex Laudianco na hindi nila mababasa kung ano na sa loob ng isipan ng kandidato. So, yan ay inamin niya, tahasang inamin niya. At inamin niya na lahat ng mga kaso so far na kung saan ay binasura nila ang kandidatura ng mga tao at tinawag nila na nuisance, ay natalo sila. Kagaya ng binasura ng Supreme Court ang dahilan kung wala kang kakayahan kumampanya sa buong Pilipinas, hindi pwedeng gamitin na dahilan para ideklara mo na nuisance ang kandidato. That's number one. Yan po ay sa unang kaso ng kumandidato na si Norman Cordero Marquez. Si Norman Cordero Marquez ay tumakbo pangalawa at ang dahilan naman, binasura na naman ulit ang kanyang kandidatura ng COMELEC at ang ginamit na dahilan ay wala siyang partido na tumutulong sa kanya. Number 2 ay hindi siya kilala. Kung kilala siya, doon lamang sa kanyang purok o barangay. Number 3, sinabi nila na hindi nagbigay ng ebidensya si Norman Cordero Marquez para mapatunayan niya na siya ay may lehitimong intensyong tumakbo ng pagkasenador. Anong nangyari?
talo na naman sila. Binasura na naman sila ng Supreme Court ayon sa panulat ni Justice Lazaro Javier. At nilekturan sila ng Supreme Court. Hindi mo pwede gamitin na dahilan yung wala siyang kapartido na magiging sabihin mo na nuisance siya. Kasi hindi yan sapat. Ibig naman sabihin, ang intensyon ng pagkakandidato, pwede kang independent. Kaya nga pinapayagan na independent. Hindi na kailangan may partido. Number 2, yung sa tungkol sa usapin, hindi daw pwede gamitin, sabi ng Supreme Court ni Justice Lazaro Javier, na hindi pwede gamitin ng COMELEC ang rason na kilala lang siya sa kanyang barangay. Hindi pwede. Kasi once na magsimula ng kampanya, lahat nga naman nagkakampanya. So, diyan na sa kanilang effort kung paano sila makikilala. So, of course, lahat yon dapat magkampanya. So, ngayon, ano nang nabasura? 3 na, no? Kay sa unang kaso ni Norman Cordero Marquez, nung nagsampa siya ng 2019, na binasura kanyang kandidatura, binasura ng Supreme Court ang dahilan na wala siyang pera. So, ibig sabihin, it is not allowed to use property test or property requirement para sa mga kandidato. Otherwise, nagdudulot yan ng isang sitwasyon na yung COMELEC ay nag-encourage ng vote buying at nag-encourage ng mga mayayaman lamang ang pwedeng tumakbo. Otherwise, nag-encourage yan ng discrimination sa mahirap, laban sa mahirap at pabor sa kandidato ng mga mayayaman. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang laging opisyal na nanalo ay puro mga yayaman. Sa lahat na nga sa salapi, sa lahat na sa pagkakataon na para makakampanya, ngayon, dinidiin pa ng COMELEC, tinatapakan ng gusto. So, binasura na Supreme Court yan sa panulat ni Justice Francis Hardeliza. Tapos, yung ulitin ko lang, sa 2022 election, tumakbo na naman si Norman Cordero Marquez at ginawa naman siyang nuisance. So this time, ang mga dahilan binasura ng Supreme Court, hindi mo pwede gamitin ang katwiran na wala siyang partido. Sapagkat lahat nga pinapayagan ng pamahal ng batas natin ang independent candidates. Number 2, hindi pwede na gagamitin ng COMELEC ang katotohanan na kilala lamang ang kandidato sa kanyang barangay. Otherwise, sabi ng Supreme Court sa panunulat ni Justice Lazaro Javier, ang eleksyon po, kahit anumang posisyon, ay napakasagrado na proseso para sa ating pamahalaan. Kaya, hindi mo pwede sabihin na popularity contest lamang ito. So, kaya nabasura, tamimi naman ang COMELEC doon. Number 3, ang ginawa ng COMELEC ay hinanapan nila ng ebidensya si Norman Cordero Marquez para mapatunayan na siya ay may lehitimong intention tumakbo. Sinagot naman sila ng Supreme Court, parang sinipa sila, sinampal ng kaliwat kanan. Hindi nyo pwede gamitin yan. Bakit? Kayo ang umaakusa, kaya kayo ang may obligasyon na magpapatunay. So, 3 na. Next. Dumating naman yung ibang sitwasyon. Ito kay... Buksan natin isa-isa. Si Norman Cordero Marquez ay nakwento ko na sa inyo. 2 kaso kay Norman Cordero Marquez. Ito naman ikwento ko yung kaso naman ni Attorney Angelo Castro de Alban na tumakbo ng pagkasenador noong 2022. Diniklara din siya na nuisance candidate ng COMELEC at nanalo na naman si Attorney Angelo Castro de Alban. So ito yung kaso niya. Yan, si Angelo, ilagyan ko ng angko na, si Angelo de Alban. So ang kanyang kaso rito, sinabi ng COMELEC na siya ay nuisance sapagkat sabi niya ng COMELEC ay independent candidate siya. At kahit na sabihin nating abogado at teacher siya. At sinabi din nila na nuisance siya sapagkat wala daw siyang bona fide o totoong intensyon na tumakbo pagka senador. At saka sinabi niya yung kanyang kandidatura ay maghaharang sa kagustuhan kung anong totoong kagustuhan ng mga botante. Tapos sinabi pa nila na walang pera si ang Attorney Angelo Castro de Alban na para may kakayanan siya
na mangampanya sa buong bansa. At wala rin siyang, hindi rin siya nagpakita ng patunay na may pera siya. So, sa kabila naman, sumagot naman si Attorney De Alban na mayroon siyang intensyon na tumakbo. At may ganoon din siyang plataforma patungkol sa edukasyon, sa agrikultura, sa kalusugan at sa kapabahay. At sinasabi naman ni Attorney De Alban na kaya niyang magkampanya sa buong bansa sapagkat nagbayad pa nga siya ng website para magkaroon siya ng pangkampanya at may mga social media platforms siya sa Facebook. Yan sinabi niya. Ang suma total nito, pinagalitan na naman ng Supreme Court ang COMELEC. At sinabi ng COMELEC, itong sa dulo, basahin ko na lang sa dulo, sinabi ng COMELEC. Total, nabasa nyo naman. Okay, dito sa dulo tayo. Sinabi na pinayagan, nanalo si Attorney De Alban. Okay? So sinabi ng COMELEC dito, ng korte, sabi niya, sabi ng korte, nag-abuso ang COMELEC sa pagkansila ng kandidatura ni Attorney De Alban. At erroneous daw, mali lang interpretasyon ng COMELEC ng batas. At wala namang masustansyang ebidensya ang COMELEC na para sabihin nila walang intensyong tumakbo si Attorney De Alban. Okay? So very clear yan. Kukuha naman tayo sa iba. Ito naman sa mamaya ko balikan yan. Itong kaso naman ni Wilson Carretero Ahmad. Si Wilson Carretero Ahmad ay isang taga Mindanao. Diniklara siya na nuisance ng COMELEC dahil daw ay wala siyang nationwide network of supporters. So kumbaga wala siyang grupo at hindi rin siya, he's not personally capable of persuading a substantial number of voters from different parts of the country. Kumbaga talagang bababa ang tingin ng COMELEC sa kanya na wala daw siya talagang kakayahan na makakumbinsin ng botante. Tapos, hindi rin daw siya kilala sa buong bansa. Maliban lamang sa kanyang lokalidad kung saan siya nanggaling. So, ito ay binasura na rin ng COMELEC ang lahat ng ito. At alam mo ang nangyari dito? May utos pa ang COMELEC ang Supreme Court sa COMELEC na ilagay ang pangalan ni Mr. Wilson Carretero Ahmad sa official ballot. Ang problema, hindi nilagay ng COMELEC. Kaya ang ginawa ng Supreme Court, talagang double reprimand ang nilagay, ang kautusan ng ginawa ng COMELEC, ng Supreme Court. So in other words, naka-double reprimand ang COMELEC at kung ginawa nila sa akin ito at kung akit ako, hingin ko sa Supreme Court na ilagay sa official ballot ang pangalan ko at kung hindi nila susundin, talagang makukulong o mamumulta na itong mga COMELEC. Okay? Ganun lang masabi. So, sa kabilang banda naman, si Bongbong Marcos na tumakbo. Tumakbo siya sa pagka-presidente at ang kanyang pagkatakbo sa presidente, may mga nagsampa ng kaso na ideklarasyon siya ng nuisance. Ang katwiran na mga nagsampa ng kandidatura ng petisyon na para ideklara si Bongbong Marcos na nuisance candidate ay sabi nila ito po siya ay anak ng diktador. Ang laki ng kasalanan sa Pilipinas ng kanyang tatay at kanyang pamilya. So in other words, wala siyang intensyon kundi ang makabawi at maghihiganti sa mga mamamayan. Ganon po ang sabi. Maliban dyan, nasintensyahan pa si Bongbong Marcos sa Regional Trial Court ng Quezon City kung saan dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. So, kung nasintensyahan siya, dapat siya rin ay masama rin ang ugali niya na hindi siya gagawa ng maganda kung nandun na siya sa kanyang pwesto. So, sa kabila ng lahat na yun, may ebidensya, ay anong ginawa ng COMELEC? Binasura ng COMELEC ang mga petisyon laban kay Bongbong Marcos. So, yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, mayroong double standard ang COMELEC natin. So ngayon, ito na naman. Ito malapit-lapit na. Pero ang klaro lang na tama na desisyon
ng Comelec na nakita ko ay itong kaso kay kay Miss kay sino to? Rico Escobar, kay Jennifer Antiquera Rojas ng Pasay City. Sabi naman dito, ito si Jennifer Antiquera Rojas pala ay nagsampa ng kandidatura sa pagiging councilor ng 1st District ng Pasay City noong May 9, 2016 na eleksyon. At siya ay may nagsampa ng kasong disqualification laban sa kanya at ang kinasuhan naman dito, may pinangkinasuhan na si Rosalie Islis Rojas din. So kumbaga nagpariho ang Rojas pangalan. Pero ang isa rito ay gumagamit-gamit naman, hindi lang siya totoong Rojas. Kaya ang nangyari, tama rito ang desisyon ng Supreme Court. So yan po, ladies and gentlemen, ang nangyari dyan. So kaisa-isang kaso lamang po ito na nanalo ang Supreme Court. Lahat po ay talo ang Supreme Court. So in other words, sa akin naman, ano naman ang connection na pagiging disbar na pwede mo sabihin na wala akong intention na tumakbo sa pagkasenador sa ating bayan? Napakalabo, no? So ngayon, anyway, kung ganoon man ang kanilang gustong ita-target, ako naman, pakinggan niyo ito yung kaklase ko sa pamantasan ng lungsod na Maynila na siya po sa ngayon ay spokesman ng Comelec. So titingnan natin ang kanyang sinabi. Pakinggan natin. Total, kaklase ko naman. Dapat sana hindi na siya magalit sa akin. Ito hanapin ko nuisance issues. Yan. Dalawang desisyon ng Korte Suprema po dun sa Norman Cordero Marquez kung saan sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide Ayan klaro sa kanya. Sinabi niya, inamin niya na hindi pwede mo i-declare nuisance ang isang kandidato dahil wala siyang kakayahan na mangampanya o di kaya wala siyang pera. campaign. So tinanggal na po ng Korte Suprema yung financial aspect ng pangangampanya para So bawal ang financial aspect na gagamitin mo na dahilan para tanggalan mo ng karapatan ang isang tao na tumatakbo na tumakbo. nuisance candidate. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porkit hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay automatikong ma-declare ka na nuisance candidate. So ang gagawin Yan ang kaso ni Norman Cordero Marquez. Sinabi ng Comelec noong una, barangay mo lang nakakilala sa iyo Yung buong bansa hindi kilala sa iyo. Binasura ng Supreme Court. Itong sinabi ni John Rex Laudianco. po namin dito, bagamat dumiit po yung ating pagkakataon sa Law Department na makapaghanap ng nuisance candidate, titignan po namin, meron pa rin naman pong dalawa natira para ma-determine kung ikaw ay bona fide nakakandidato. Tignan namin, ano ba actuations mo nung nag-file ka ng COC? Actuation, nag-file ako COC. Doon ako tinira, no? At sa aking pagka-disbar. Yan ang tinira na sa akin. Posisyon. Yung bang mga ipinangako mo ay nasasaklaw ng posisyon na gusto mong takbuhan? Kasi maaring nagpa-file ka ng Siyempre, pinangako ko saklaw kasi magsasagawa ka ng batas Okay? So wala ako doon. Dapat. senador, ngunit yung senador, baka hindi lubusang nauunawaan yung posisyon. Imposible naman di ko naunawaan. Naunawaan ko yan. Siyempre, abogado ako sa utak ko. Tinanggalan ko lang siya. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng sabihin na wala akong intensyon tumakbo nang dahil lamang sa aking sagot na ipupus ko yung kandidatura ko para magpapanukala ng batas na kung saan ang gagawing judges sa lahat ng korte ay mga tao, hindi na yung judge. At yan naman ay napasa ilalim naman yan ng mga kapangyarihan ng congressman at mga senador. At ipupus ko rin na kung saan magkaroon ng definition ang political dynasty. So wala. Tapos ipupus ko rin na ang lahat na magdesisyon sa mga kaso sa ombudsman ay mga tao na rin. So yan tanan ay trabaho ng senador yan. So tama ako, hindi niya pwede sabihin na hindi ko alam ang trabaho. So ngayon, tinanong naman ako ng mga media kung kung totoo ba na disbar ako, sabi ko opo. Pero tinitingnan ko yan ang aking disbarment na isang medalya ng kagitingan o Medal of Valor. Alam mo, tinawag na ako doon na ako'y buang, na wala talaga akong intention tumakbo, kundi napabuang-buang lang ako.
Hindi naman ako gaya ng ibang lunatic dyan, nagsasabi, ay, sugo ng Diyos, ay, asawahin ko si Vilma Santos, ay, asawahin ko si Nora Honor. Hindi, o asawahin ko si Chris Aquino. Di ba mayroong mga kandidato karon? Pero bakit si Kibuloy na inakusa na nga, klaro na inakusa ng rape, bakit hindi nyo sinasabi na walang intensyong tumakbo sa pagkasenador? O, pakinggan natin siya Yung ulit. ikalawa pong tinitignan namin ay yung nag-file lang o naghain lang ng COC nang dahil sa para guluhin o lituhin yung ating eleksyon. Mga Definitely naman, paano mo nila sabihin na nanggugulo lang ako sa eleksyon? agaw ng boto sa lehitimong kandidato sa paanong paraan. Nakita po natin ito na nangyari sa Visayas. Katunog, kapareho o halos kapareho ng spelling. So yan po yung dalawang klase ng nuisance candidate. Sir, paano nila malalaman? Paano nyo malalaman kung yung kandidato ay aware dun sa kanya sinabi nila dito during their press conferences? Paano po i-examine ng COMELEC? Ngayon po, kasama po yan kasi factual dapat ang allegation po namin kung bakit nasasabi namin na wala siyang bona fide intention. Katulad po nitong pagkakataon na to, kasama po ito sa tinitingnan namin, yung kanyang mga accusations po pagkatapos mag-file ng kanyang COC. Kasi makikita naman po natin yan siya ba'y talagang seryoso o gusto niya lang po makita na nagpa-file ng COC, makuna ng litrato, mapanood sa TV. May mga Malaking katarantaduhan talaga. Ay, nako, classmate. Ayoko mag-away tayo dito. Ha? Kaklase ko kasi ito sa PLM. So, anyway, wag na natin pakipabalik-balik lang yung sagot niya. Anyway, ang klaro lang dito, very clear na kung ako tanongin mo, galit lang talaga to si Erwin Garcia sa akin kasi tinitira ko yung Smartmatic nila at hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot at hindi pa tumupad ang COMELEC sa pangako nila patungkol sa Smartmatic. Tandaan ninyo na nangako po kayo na pag magbibigay ng listahan ng mga presinto ang grupong TN Trio kung alin ang bubuksan at bilagin mano-mano para ang resulta ay ihambing sa resulta ng Smartmatic ay hindi pa natupad ng COMELEC hanggang sa ngayon. Bakit hindi nyo tinupad? Nagsampa na ng mandamos ang grupong TN Trio sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman, ano ba klase ito? Election case yun, dapat inaksyonan kasi lahat po ng election case sa ilalim ng batas ay priority na gagawin ng Supreme Court. Pero bakit ito ay hindi nila inaaksyonan? At bakit hindi inaaksyonan ng COMELEC? Sila naman nangako. Humingi lamang sila ng listahan kung aling baluta ang gusto niyo buksan, pero hindi nila sinunod ang kanilang mga pangako. Yan po ang isa sa mga tinitira ko sa kanila. Pangalawa na kinakagalit sa akin yan ay abogado siya ni BBM. At kung abogado siya ni BBM, lahat ng sikreto ni BBM ay alam niya. At kung alam niya ang sikreto ay obligado siya kay BBM na depensahan niya. Ibig sabihin, umupo siya dyan sa COMELEC, merong conflict of interest. Kaya dapat ikaw ay sampahan ng impeachment. Kasi ikaw ay abogado ni BBM, tapos umupo ka pa dyan, may conflict of interest, kaya betrayal of public trust ang kasalanan mo, George Erwin Garcia. Mahiya ka naman, ang kapal-kapal na mukha mo. So ngayon, ito rin si Ivy Pirulino, paiyak-iyak ka pa, crocodile tears, iyak buaya, na kuno wala kayong natanggap na pera mula sa South Korean company na Miro na naggawa ng makina na para sa voting machine. Bakit kayo iyak-iyak kung hindi totoo? 'Di ba? Kung hindi yan totoo, dapat nagpakita kayo ng pruweba sa lahat ng mga bangko sa Cayman Islands, nagpakita kayo ng certification na wala kayong bank account doon. Pero ang problema ninyo ay napatunayan ni Congressman Dan Marcolita na totoo yung bank accounts na dalawa ni George Erwin Garcia. Bakit napatunayan na totoo? Sapagkat po, nagdeposito po si Dan Marcolita at ang kanyang kasama, nagdeposito ng tig $100 sa dalawang account at pumasok at nagbigay pa ng resibong account at nakalagay na ang may-ari ng account ay si George Erwin Mojica Garcia. At nakalagay pa doon yung address ni George Erwin Mojica Garcia. Ganon lang. Ibig sabihin nun, napakalaking bagay ito. Mang-imbento kayo.
Sasabihin niyo wala po koneksyon ang pagiging disbarred ko para sabihin niyo na wala akong intensyon. Matanong ko kayo. Di ba wala sa batas yung disbarment para gamitin dahilan para i-disqualify mo o tatawagin mo na nuisance ang isang kandidato? Ngayon, kung wala pala, di pwede niyong gamitin na wala rin sa listahan ko nakalampas ng 5 taon si Ruben Padilla na nuisance din siya dahil na-convict siya sa salang illegal possession of firearms. At pwede nyo rin gamitin yung katotohanan na inakusahan ng rape. Maraming kaso ang laban kay Kibuloy. Bakit hindi nyo siya dineklara na nuisance? Sige nga. Ang dami-dami dyan. Si Willie Revillame, kilala naman natin na wala namang alam sa buhay yan, kundi host lang yan at nag-jacket-jacket. Alam naman natin na walang isip walang utak dapat. Nuisance na yan kasi walang intention. Hindi niya alam kung anong gagawin ng mga batas. In fact, nung in-interview siya, inamin niya na wala siyang plataforma. Sinabi niya na mag-isip na sa plataforma kung mananalo na lang siya. Si Philip Salvador, kinasuhan ng kanyang kabit dati ng istapa o na-convicted siya ata at nag-apila na lang. Paano yan? Marami si Bong Revilla, na-acquitted siya. Pero bakit hindi nyo ginamit ang katotohanan na kinasuhan siya ng plunder at in-deklarasyon niya nuisance? Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa na ibalik ni Bong Revilla ang 124 million na inuutos sa kanya sa Sandigan Bay na ibabalik. At bakit hindi nyo binigyan ng parehas na pagtingin? So, ibig sabihin, hindi kayo patas tumingin. Naalala ko po ang tinatawag ni Equal Protection Clause na kung saan lagi po yan sinasabi ni Mayor Alfredo Lim nung buhay pa siya. Sinasabi niya, ang sinasabi niya lagi, the law must apply to all. Otherwise, none at all. Yan. Kung isa yan sa jurisprudence, ang salita niyan sinasabi, the alikes must be treated alike. Ang magkapareho ay dapat tingnan ng pare-pareho. Ganon po yun. So ngayon, ano ang pagkapareho namin ni Kibuloy? At bakit si Kibuloy, kung pareho kami, bakit hindi niyo sa dineklara na nuisance? So ngayon, napansin ko, si Norman Cordero Marquez na 2 beses nanalo sa COMELEC, na kumandidato din siya para sa 2025, hindi na po siya dineklara ng nuisance. Ginawa na lang siya kasi sinama siya sa official list of candidates. Ito naman siya si William Abad ay dahil nanalo siya at sinight pa in contempt, pinarusahan pa ng Supreme Court ang COMELEC sa hindi paglagay ng kanyang pangalan sa official list of candidates, ay natakot ang COMELEC at sinama nila sa official list of candidates si Wilson. So, yan ba ang gusto nyo mangyari? So, Madam Felianyo, magandang gabi. At naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng Diyos na tutulungan ako. At makasalig kayo, makakaasa kayo na ang gagawin ko nito, magsasampa po ako ng motion for reconsideration at sa Lunes po ako sasampa. Although tapos ko na, pinafinalize ko na lang. So, napipino ko lang at sigurado ko po ako sa aking argumento na mananalo ako rito. At yun nga lang, ang kinatatakutan ko lang, kahit na may utos ng Supreme Court, hindi nila sinusunod na ilagay ka sa kandidat, sa official list ng kandidat, ng pagkakandidat, ng official list ng Senate candidates for senators. So kung ganoon man mangyari, ipapakulong ko kayo sa Supreme Court. Ganun ang gagawin ko. Kasi total bayar, meron na kayong ginawa nung una na hindi nyo pinasok. May kasalanan dito, kasama dyan si George Erwin Garcia kasi commissioner na siya noon sa kay Adam at saka kay Norman Marquez, kay Norman Cordero Marquez na kaso. Ganon din si Amy Pirolino Ampolocchio. Nakasama na rin siya noon at na-reprimand na rin sila. Kasama rin dito si Socorro Inting. Kasama rin niya silang lahat. So ngayon, natatakot din yan sila na ma-impeach. Sasampahan ko sila ng impeachment. Hindi ko lang alam kung may kandidato at kung mayroong congressman na pipirma.
Yun lang ang aking titingnan. So, anyway, hanggang dito lang muna tayo at mapag-usapan naman natin ang ibang topic naman mamaya. Okay? Hanggang dyan na lang. At ako'y maghahanda pa sa aking leksyon kasi may klase ako sa college sa College of Law, sa Master of Law sa bukas. Maganda muna ako. So anyway, tatawagin ko mga lang isa-isa, no, si Noel Rivera. Pinag-initan ka po, Sir Kausing, ng Comelec. Tapos si PEC 0925, that is what happened to Ruel Digamo. Why was that craziness allowed by the Comelec that caused the death of so many? Tama ka. Grace Daa, tama po kayo, Attorney. Kausing, hayop yung Comelec na yan. Okay. Tapos si Waldenberry, inanak, correct ka dyan, Ninong. Lahat sila, Kibuloy, Robin Hood, Willie Revillame, Philip Salvador, at Bong Revilla at Jinggoy, ay hindi masampahan ng nuisance. Okay, Jigger Yarte. Tapos si Papa Doms, maayong gabi, Dr. Engineer Toto Kausing, pwede na magpadikit. Yeah, pwede na magpadikit, wala problema naman. Kasi hindi naman kayo huli kasi nuisance, hindi ako kandidato eh. KP Malilin, natatakot kay attorney. Kaya ganon yun. Natatakot sa iyo, attorney, kaya ganon yun. Humaharang sila sa iyo. Roger Saraga, Sir, good eve. Si Pilian Lo, bakit si Ruben Padilla? O very unfair kayo, Comelec. O sabi niya ni Fe, Lian nyo. So si Rosel Chua, matanggal. Dapat matanggal ngayon si Garcia. Elvira Riza Arizo, Eduardo Bautista, good evening, Dr. Engineer Toto Kausing ng Bunyog, Boy Tigas, Attorney Bunyog, Toto Bunyog, Kausing, laban lang, huwag kang titigil hanggat hindi makukuha ang hostisya. Yes, pinangako ko sa inyo, lalaban talaga tayo. So si Hens kasi, Engineer Kausing, anong number mo sa Comelec? Wala pa akong number kasi dineklaran ako nuisance. Z-Putin, hi everyone, Comelec Law Department has just acknowledged receipt today of my inquiry email re your nuisance issue. I hope they truly answer my inquiry in writing soon. Maraming salamat. PEC 0925, Attorney Engineer Toto Kausing for Senator. Pwede ba mag-request ako sa inyo, i-email nyo lahat, Law Department, ang clerk of the commission para malaman ng Comelec na marami kayong kumukontra sa kanila. Marlon Bernales, bakit ba ginagawa pa rin ng Comelec sa katulad mo, Senator, samantalang Supreme Court na mismo nagsabi sa Comelec? Yun nga eh. Pwede nang sanuan. Good evening po, Attorney Engineer Toto Bunyog. Kausing, kayo po ang iboboto namin. Maraming salamat po. Boy Tigas, PEC 0925, you are in the wrong position, Attorney Engineer Toto Kausing. You should have been an actor or a convicted felon so the Comelec will give you a chance. Marilo Fabian, good evening po, Attorney Toto. Intimidated sila sa mga katangian nyo bilang kandidato. Malamang nga, ganon. So Vicente Cipriano, Toto Kausing for Senator, Kiko Bam at Lenny at Risa, mananalo kayo lahat. Ay, si Risa pala hindi kandidato ha. Andun pa rin siya kasi mahaba pang panahon kanyang, ang panahon ng panunungkulan niya sa 2028 pa siya matatapos. Hopefully, baka mahihinog na siya magiging presidente natin sa 2028. Ilaban natin. Ara Resente, good eve. Los Bimin on TV. Crispin Rivera, Maya Pamengi. Maawa na kayo sa bansa natin. Dapat po may kwalifikasyon ang mga kandidato ng senator. So PEC 0925, Comelec should put more energy and attention to fake Filipinos and people who have convictions instead of weeding out the goodness. Look at the Senate now, a big fat joke like the Comelec. Ayun nga. Diosdado Villa, good evening, Senator Toto Kausing. Tiger Lily, gandang gabi, Sir Attorney. Nakakaabutin ako ng live mo. Salamat din. Autentico Lucena, Joy, magandang hapon dyan sa Lucena City. Si Crispin Rivera uli. Sir, mas gusto pa ng Comelec ang walang alam sa batas. Ayun, gusto nila eh. Si Ama Enriquez Orian, let's Toto win ang tunay na mambabatas. Danny Santos, mabuhay Dr. Kausing for Senator, the Bunyog Party List, and God bless. Eleanor Claveria, good PM po. Raul Arellano, gandang gabi. Arcel Agnes, RC Abad, PEC 0925, Region 4, magandang gabi. Tapos John Patrick De Besa,
Good evening, attorney. Daming natakot sa inyong pagtatakbo kaya ginagawa po kayong nuisance. Zeni Lopez Robas. Tapos, good evening po, attorney. Mabuhay po kayo, ang aming totoong senador. Salamat. Jimmy Ariupagita, Gregorio Babaran, Jack Ramos, engineer. Tuloy kayo. Antay mo lang, itutuloy natin yan. Kailangan natin itutuloy. Willie Revillame, Atipi Salvador, hindi kung nuisance, nonsense. Hindi ka sila nuisance, nonsense naman. No sense. Ako, nuisance, sila no sense. Imornival, nag-aantay pa ako, bagong live mo hindi nagtoto, di ako makatulog, sakto, naka-charge ako, binuksan ko, kalbo ang bumungad sa cellphone ko. Okay. Crispin Rivera, itong kalbo na gwapo, bagong salamin ko. Ayan, bagay ba? Paano na po ang bansa natin kung ang sino pa ang magmamalasakit, siya pa ang ginigipit. Jericho Lonstedt, Antonio Bensosiso, Ami Gibana, PEC 0925, Ever Lingaw, Gregorio Babaran, Crispin Rivera, John Moniset. Good evening, Attorney Idol. Kita talagang lumalaban ka para ka rin kay Percy Lapid. Si Walden Berry, okay na, meron na sound, Ninong, manood na kami ng Yuli. Sa inyong mga inaanak ko, let us go forth and tell the world that we are here fighting for justice and truth. Jiggy Riarte, Phil Yanyo, good evening. Jason Bungabong, okay na po, Attorney Francis Tesorero. Narito po ang suporta ko sa iyo, Kabunyog, Toto Kausing at ang Bunyog Partes, Doy Vencer Kausing, oy, kamag-anak, Sebastian Sartin Gonzaga, Eric Erino, Eric Enrico Valdecantos, kapatid ni John Valdecantos, na aking best friend, Perez, Yado, Kinok Bonbarbas, Walden Barry, okay, Perez, Jason Bungabong, okay, so, sino pa ba, iba? So, si Jiggy Riarte, Romel Bengson, Rene Raganas, Zene Lopez, Bernardo Menjola, Igdalagim, Elvira Rizzo Araizo, Omom React, Zene Lopez Tesner, si Evelyn Pedrera, Keep Safe, Attorney Laban, Jiggy Riarte, Tessa Isli, good evening, Gregorio Babaran, Zipotin, Pixelary 25, sino pa, si Russell Chua, Zani Acabado, Romel Bengson, Boy Tigas, baka kumilik na naman, pakiayos naman ang kandidatura ni Torre Toto, Alberto Alejandro, si Putin, Jaini Salbilar, Albirol, so Nick Coles, okay? So, yan tayo, no? Ang hinihiling ko na sa inyo po ay kung mayroon kayong advertisement saka team replay na magre-replay, please naman po ay kung may mag-ads para makatulong sa makakisa-kita ko. Okay? Para madagdagan ang kita ko at patuloy tayong maging malakas sa ating pagbabatikos. O abangan nyo po mamaya, siguro mga alas 11:30 ang kasunod kong vlog. Okay? So magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, John Rex Laudianco. Magandang gabi, George Erwin Garcia. Aimee Pirolino Ampolokyo. Zocoro Inteng. At Commissioner Ernest Masida Jr.